In-impeach nila si Sara, yun po ay isang pagtataksil sa karapatan at kalayaan ng Pilipino na ibinigay ng saligang batas na pumili ng sarili niyang leader. Kung i-impeach ng Kongreso si Sara, ini-impeach nila dahil alam nila malamang si Sara ang manalong presidente sa 2028. Dahil napakaraming Pilipino na siya talaga ang sinusuportahan at itinutulak. So by impeaching Sara, inaagaw at inaalis sa atin ng Kongreso ang kapangyarihan at karapatan at kalayaan natin pumili ng sarili nating leader. Huwag po nating payagan yun. Huwag nating hayaan na yung will ng 32 million Filipinos and will ng mas marami pang Pilipino i-undermine, kunin ng 300 congressman na nakinabang sa flood control at nag-aabuso sa pera at kapangyarihan ng bayan. Kung aalisin nila ang ating karapatang pumili ng leader, sila na lang alisin natin. I am supporting a fair and a fair probe against all corruption allegations, be it against Sara, be it against BBM, be it against Congress, be it even against the military. Na ngayon, marami rin mga issues na para pag-aralan natin lahat. Kaya po tayo nananawagan ng ganito. This is a political exercise. Para hindi na tayo umabot sa gulo. Mag-usap-usap tayo. Ano man ang partido mo, ano man ang kailangan mag-usap tayo, ano ba talaga nangyari? Let's stay with the facts. And then, let's come to an agreement. Okay, who will lead and how do we lead? That's why we are proposing a parliamentary system.